Tuloy po natin itong ating ginagawang pagsagot sa mga lagim na ikinakalat ng sinungaling na mangangaral kuno sa ating panahon, si Willie Santiago. Meron po kaming nadinig sa kanya na sinasabi niya nung araw sa kanyang paksa na yun daw pong Israel ay napapalibutan ng dagat. Pinuna namin yon. Ngayon, sumagot siya. Ang sagot po niya, 4 na minuto lang yung kanyang isinagot, pero siksik na siksik sa kasinungalingan, kapatid na Sani. Sa panluloko, sa kapwa, miski doon sa talagang sinabi niya noon, para bang gusto niyang palitawing hindi niya sinabi. Ang una niyang bungad ng kanyang salita, eto mga kababayan, pakinggan niyo po yung kanyang sinasabi. Hindi ho napag-uusapan yung main issues. Ang pinupuntahan, side issues. Kagaya po nung sinabi ko daw po mga kapatid na ang Israel napapalibutan ng dagat, mga kapatid. O, nadinig niyo po ang sabi niya? Ang sabi niya, kapatid na Sani, hindi ho napag-uusapan yung main issues eh. Ang pinupuntahan, side issues. Kagaya po nung sinabi ko daw po mga kapatid, na ang Israel napapalibutan ng dagat, mga kapatid. Parang gusto pa niyang imarka sa mga nakikinig na hindi niya sinabi yung kapatid na Sani. May daw pa siyang sinasabi. Oo. Ganyan po siya katuso kung magbitaw ng pananalita. Kung hindi po tayo magsusuri ng mabuti, baka tayo matangay. Lalo na kung hindi nyo naman alam kung ano yung kanyang naunang sinabi. Pero kung nadinig nga po namin, may video kami, nung kanyang sinabi na yon, hindi kami umiimbento. Siya ngayon ang umiimbento para bang gusto niyang itanggi yung dati niya sinabi. Ito, nagpapahiwatig lang, kapatid na Sani, na mukhang nahimasmasan yata siya doon sa kanyang sinabi. Ngayon gusto niyang gusto niyang itanggi yung sinabi niya. Sabi niya, kagaya po nung sinabi ko daw po, mga kapatid, na ang Israel napapalibutan ng dagat, mga kapatid. Hindi mo nga ba sinabi yun? Bakit mo nilalagyan ng daw yung salitang alam na alam mong lumabas naman talaga sa bibig mo? At yan ay ginagawa mo sa harap ng mga miyembrong nakarinig nung sabihin mo yon. Matindi ka talaga. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi nung ituro niya po yung paksa na yon. Ito po yon. Yung pong dagat po dyan, mga kapatid, yung Mediterranean Sea. Yun po yung dagat na kung saan, mga kapatid, yung Israel, nakapalibutan po siya ng dagat Ayan, siya pong may sabi na talagang ang Israel ay napapalibutan ng dagat. Siya po may sabi noon, hindi po kami. Dahil hindi po namin sasabihin yan ni kapatid na Rodel, mga kababayan. Opo, actually, tayo nga tumutol doon, kapatid na Sani, di ba? Doon sa sinasabi niya na yon, na ang Israel napapalibutan ng dagat. Nagulat nga tayo nung marinig natin yun eh. At kung napansin po ninyo ang kanyang stroke nung ipakita niya yung kanyang mapa. Yung mapa, Brad Sani, naka-zoom out. Halos ayaw niyang ipakita kung alin dun yung Israel eh. Oo. Hindi mo nga makikita eh. Tinan mo yung mapa oh. Pinapakita niya yung mga dagat, no? Oo, yung mga dagat. Oo, na malalaki. Yan, dahil naka-zoom out yan eh. Opo. Ngayon, ang sinasabi niya, ang pinapatulan daw natin yung side issue. Ito nga ang main issue eh, kapatid na Rodel eh. Oo, yun nga yung main issue. Baka nakakalimutan niya. Sabi niya, Kung matunog lang po yung ating mga taga-subaybay, babasahin po yung pamagat ng paksa, pero hindi naman po makakarating doon yung usapan eh. Hindi ho napag-uusapan yung main issues. Ang pinupuntahan, side issues. Kagaya po nung sinabi ko daw po, mga kapatid, na ang Israel napapalibutan ng dagat, mga kapatid. Sabi niya, kapatid na Sani, kung matunog lang po yung ating mga taga-subaybay, babasahin po yung pamagat ng ating paksa, pero hindi naman po makakarating dun yung usapan eh. Ha? May daya na naman siya. Para doon sa mga hindi naman nakakaalam kung ano ba yung tinututulan nating paksa, lalabas parang tayo, out of the topic tayo kung bumanat, kapatid na Sani no? Yan. Tapos sabi niya, hindi ho napag-uusapan yung main issues eh. Sabi niya, ang pinupuntahan, side issues. Kagaya po nung sinabi ko daw po,
mga kapatid, ng Israel napapalibutan ng dagat, mga kapatid. Sinabi ko daw po. Yun ang sabi niya. Lumalabas, parang hindi niya sinabi, parang nilagay lang natin sa bibig niya yung salita. Pero napatunayan po natin, talagang sinabi nga niya. Siya may sabi noon. Oo. Dahil hindi natin sasabihin na yung Israel napapalibutan ng dagat dahil katangahan yung kapatid na Rodel. Dahil tutol nga tayo dun eh. Oo. Kaya dito, kitang-kita na po natin kung gaano katuso si Willie Santiago. Manang-mana kay Satanas eh. Si Satanas, tingnan mo kung gumamit ng salita. Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Eh, alam naman ni Satanas na isa lang naman yung ayaw ipakain sa kanila, di ba? Yung nasa gitna ng halamanan na bunga ng pagkakilala ng mabutit masama. Pero ang banat ni Satanas, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? May twist agad eh. Si Satanas ang tinitwist niya yung salita ng Diyos na sinabi kay Adan. Ito namang si Santiago, sa mismong salita niya, gusto niyang i-twist, kapatid na Sani. Sinabi ko daw po, mga kapatid, ng Israel napapalibutan ng dagat eh. Eh alam mo, kung hindi lang naging mga utu-utuyang miyembro mo, magrereklamo yan eh. Maaaring hindi lang mo lang natakot sa sigaw mo yan, may tatayo. Eh, Brad Willie, sinabi mo po talaga yon. Eh sinabi mo naman talaga eh, may tatanggi mo pa ba yung video mo at napakagalante mong maglagay sa YouTube? Kaya kumpleto kami ng materialis eh. Hindi mo pwedeng itanggi eh. Sinabi mo talaga yon. Ngayon, sabi niya, Brad Sani, kung matunog lang po yung ating mga tagapakinig eh, babasahin yung pamagat ng ating paksa, eh hindi po makakarating doon ng ang usapan eh. Ano ba usapan? Ang Israel napapalibutan ng dagat, yun ang inisyu natin eh. Di ba? Eh ano ba ipinaksa mo? Di ba? Kung matunog daw yung tagapakinig eh, o sige. Yun nga ang main topic eh. O, tunugan nyo mga tagapakinig. Kung sino ba yung sinasabi niya tagapakinig. Ano ba yung ipinaksa niya? Eto, pakinggan po ninyo. Meron po tayong paksa na nakahanda po nating pag-aralan ngayong araw na ito. At ang ating pong paksa, kung kayo po'y nakahanda ng mga kapatid, ang inuhula ang luluwalhati sa pangalan ng Diyos ng Israel sa silanganan na nasa mga pulo ng dagat ayon sa Biblia. Mga tagapakinig na matutunog. Kasi tunugan daw eh. Pag daw binasa yung paksa, hindi raw makakarating sa issue na yon ng napapalibutan ng dagat ang Israel ang usapan. Ano ba paksa? Ang paksa, ang hinuhula ang luluwalhati sa pangalan ng Diyos ng Israel sa silanganan na nasa mga pulo ng dagat ayon sa Biblia. Yun ang paksa Yun ang niya. paksa. Kaya yung tinakil natin kapatid na Rodel, yung bang main issue? Yun nga actually, Brad Sani, ang main issue talaga. Na yung gusto niyang palabasin, side issue lang naman ni Kayan eh. Binibintangan tayo sa issue. Oo. Siya hindi nakakaintindi ng sinasabi niya eh, no? Mm. Nagpapaksa siya ng hindi niya nakaintindihan eh. Tapos pagka pinatulan mo yung kanya sinasabi na paksa niya tinutulan natin, sasabihin niya, side issue lang yun. Oo. Ba't naman ganon? Dito po makikita na natin agad, Brad Sani, ang maimamarka dapat sa isip ng isang matunog. Gusto niya yung matunog eh. Matunog na nakikinig at nanonood, makikita nyo na po agad ang kasinungalingan ni Willie Santiago. Una, sabi niya, sinabi ko daw po na ang Israel napapalibutan ng dagat. Sinabi nga po niya. Huwag kayong maniwala sa salita niyang, sinabi ko daw po. May pasubali pa siya na hindi niya sinabi. Di po ba? Tapos, kung matunog lang yung ating mga taga-subaybay basahin yung pamagat ng paksa hindi makakarating ang usapan doon. Hindi kayo ng main issue. Sabi niya, nung basahin natin ng paksa, yun nga ang main issue. Di ba? Yun nga. Yun nga ang main issue. Kaya madaya itong taong ito. O ngayon, Brad Sani, ang ipinakita natin, yung una niyang sinabi na ang Israel napapalibutan ng dagat. Dahil ang paksa niya, sa mga pulo ng dagat. Siyempre, para patunayan mo nga naman yung pulo ng dagat, ang pulo ng dagat, napapalibutan ng dagat, kapatid na Sani. Wala nang pagtatalo ron. Mm-hmm. Ewan ko lang kung, kasi meron siyang sariling mundo eh. Tapos meron siyang sariling mga bokabularyo kung saan niya napagkukuha, Brad Sani. Mm-hmm. Di ba? Yung pulo, pag sinabing pulo, ayon sa paksa mo, mga pulo ng dagat, kaya matatawag na pulo ng dagat kasi napapalibutan siya. Ng dagat. Ng dagat. Kaya nga pulo eh. Oo. Hindi pwedeng pulo na hindi napapalibutan ng dagat. Hindi kapatid pwede na yun. Rodel. Hindi pwede yun. Kaya imposible na yun ang Israel. Oo. Kaya lang, kung ang paksa niya, kapatid na Sani, yung pong lundo ng paksa niya, ganito. Tinututulan niya si kapatid na Soriano na yung hula sa Isayas 24:15 ay natupad sa ating pagsasama-sama. Maganda po basahin natin yung Isayas 24:15.
Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Yan, nakasulat yan, kapatid na Sani, hula ni Propeta Isayas. Ngayon, natupad ba yan sa ating samahan? Kung magsinungaling siya ngayon sa tao, kapatid na Sani, nung araw pagbabasahin ni kayong Isayas 24:15, agad-agad ang ipapasok sa isip natin, Pilipinas Walang ganon, kapatid na Sani. Hindi ganon magturo si kapatid na Eli. Imbento niya lang yan. Imbento yon, salita yon na para Inilalagay sa pasamain bibig ng tayo. kapatid na Eli. O para pasamain tayo. Mm. Actually, kung ituro ni kapatid na Eli yan, ang sinasabi nga ni kapatid na Eli, ano muna tayo? Huwag muna nating isiping tayo yan. Mag-analyze tayo. Ang nasa Biblia, luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Tanong, ang Pilipinas ba nasa silanganan? Nasa silanganan. Pero, ang Pilipinas lang ba ang nasa silanganan? Hindi naman. Ang Japan nasa silangan. Actually, mas silangan nga yun Mas naunang natatamaan ng sikat ng araw yon. Yung Indonesia, yung Malaysia, yung Brunei. Marami namang nasa silanganan Pero pasok tayo dyan. Ang Pilipinas nasa silanganan. Tapos, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel. So, sa silanganan, lulwalhatiin yung pangalan ng Diyos ng Israel. Sa Japan, Diyos ba ng Israel ang ninulwalhati ron? Ganun ituro yun, natatandaan ko yun hindi naman, si Buddha ang niluluwalhati sa Japan, sa Indonesia, sa ibang bansa. Ngayon, sa ating bansa sa Pilipinas, merong bang grupo lumuluwalhati sa pangalan ng Diyos ng Israel? Meron. Tayo yon. Ang samahang inaakay ng kapatid na Soriano at ng kapatid na Daniel. Ngayon, ituloy ang talata. Sa mga pulo ng dagat. O, ang Pilipinas ba? Mga pulo. Pulo ng dagat? Pulo ng dagat. So, sa makatwid, hindi maitatanggi na ang hulang ito natupad sa ating pagsasama-sama. Hindi natin isinasaksak agad na Pilipinas agad yan. Kapatid na Sani, pinasasama mo lang kami talaga. Hindi totoo yung mga pinagsasasabi mo. Ngayon, ideya ng paksa. Pinatutunayan niya ngayon, Brad Sani, tinututulan niya si kapatid na Eli. Hindi raw natupad yan sa Pilipinas. Di ba? Tapos, sa Israel daw natupad yan. Sa Israel daw yan, yung mga pulo ng dagat. Ito, pasigaw-sigaw pa siya rito, Brad Sani, nung sabihin niya to Pakinggan po ninyo. Sa Israel po, may dagat. Yung mga taong natira mula sa dagat, sila'y maglalakas ng tinig para sa Panginoon. Ano ngayon ang sabi? Kaya, luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Dagat ng alin? Israel. Ng Israel. O nakita nyo? Alin daw yung katuparan ng hula sa Isaias 24:15? Naluluwalhati sa Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat? Israel daw, kapatid na Sani Pasigaw-sigaw pa Israel Diba? ang tinutukoy niya. Oo, Israel ang tinutukoy niya. Kaya dahil sa paksang ito, na pinatutunayan niya ang Israel ang kinatuparan ng hula, naluluwalhati sa Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat, sabi pa niya, sa mga pulo ng dagat ng alin? May paganong-ganong pa siya Israel, dagat ng Israel. Ngayon, doon mo ngayon ipinakita yung mapa. Tsaka mo sinabing ang Israel napapalibutan ng dagat. Yun nga ang issue mo. Pinatutunog mo talaga na ang Israel napapalibutan ng dagat. Tapos, Dahil para pumasok doon sa mga pulo. O Oo. pulo ng dagat, di ba? Mhm. Pero imposible na yung Israel pulo kapatid na Rodel. Imposible yun, kapatid na Sani. Hindi At kung totoo yun. pag-uusap, mga pulo ng dagat, sa silanganan ng Israel, may sinasabi siyang gano'n, kapatid na Rodel Lalo silanganan malayo. ng Israel, maghanap ka ngayon at ilabas mo na may mga pulo sa dako ng silanganan ng Israel. O ilabas mo yan kung meron kang may palalabas. Di ba yan ang main issue sa topic na ipinaksa mo? Alam niya kasing naipit siya dyan, kapatid na Sani, na naman. Diyan sa ginamit niya na yan. Kaya ang ginagawa niya ngayon, taktikang taktikang talagang tuso na panluloko. Sinabi ko daw po. Sinabi mo nga, basahin lang ikaw ang paksa, hindi makakarating doon. Pag binasa ang paksa, makakarating nga doon. Dahil yun nga ang paksa mo, na ang tinutukoy ng mga pulo ng dagat Israel. Kaya ipinakita mo ang Israel, napapalibutan ng dagat. Yun ang ginawa niya, kapatid na Sani. At para patunayan namin sa mga kapwa-taong nandadaya ka talaga, nung ipakita mo yung mapa, hindi mo i-close up yung lupa ng Israel. I-zoom out mo, tapos ipinakita mo yung dagat na Mediterranean. At pansinin nyo, wala siyang ibang tinutukoy na dagat, Brad Sani, nung una niyang ituro itong paksang ito.
ulitin natin yung sinabi niya. Ngayon, meron ba tayong patunay sa Biblia mga kapatid na may mga baybayin nga po at may dagat dun sa Israel? Ipakita po ang ating mapa mga kapatid. Yung pong dagat po dyan mga kapatid, yung Mediterranean Sea. Tapos, yun po yung dagat na kung saan mga kapatid, yung Israel, nakapalibutan po siya ng dagat eh. O, yan po, napanood po ninyo. Pinakikita niya po yung dagat para palitawin niya na papalibutan ng dagat yung Israel. Ang binabanggit niyang dagat, yung Mediterranean Sea. Samantalang yung Mediterranean Sea, hindi po nakapalibot sa Israel yon. Nasa gilid lang po yon sa parte ng west ng Israel, mga kababayan. Kaya, ito, huling-huli mo kung paano nandadaya kapatid na Rodel eh. Oo, kasi sabi niya, pansinin niyo, yun pong dagat dyan, yung Mediterranean, yun po yung dagat na kung saan ang Israel napapalibutan po ng dagat eh. Yun po yung dagat na kung saan ang Israel napapalibutan po ng dagat eh. Siya may sabi nung Brad Sani. Yung pong dagat po dyan mga kapatid, yung Mediterranean Sea, yung Mediterranean Sea, yung Mediterranean Sea. Tapos, yun po yung dagat na kung saan mga kapatid, yung Israel, nakapalibutan po siya ng dagat eh. Tapos, nung sumagot siya, sabi niya, Yung sinabi ko na yun, sila po naglalagay ng konklusyon. Inilagay nila sa isip nila, ang Israel ay parang isang isla na napalilibutan ng, yung buong palibot ng Israel ay napalilibutan ng dagat. yung sinabi ko na yon, sila pong naglalagay ng konklusyon. Inilagay nila sa isip nila ang Israel ay parang isla na napapalibutan ng, di pa niya naituloy agad eh, yung palibot ng Israel ay napapalibutan ng dagat. Tayo raw ang naglagay ng konklusyon sa isip natin dun sa sinabi niya. Hindi konklusyon yung Brad Sani. Sinabi mo nga yun. Ikaw na nagsabi nun eh. Hindi konklusyon namin yun. Ikaw mismo sa bibig mo nang galing mismo sinungaling na bibig na yan, na Oo. sinabi mong ang Israel napapalibutan ng dagat. At ang dagat pa ang binabanggit mo. Mediterranean. Oo. Ngayon, hinihilot niya Brad Sani yung kanyang yung kanyang maling pahayag na yon. Ang ginawa niya, nagpakitay ka sila ng mapa. Una muna sinabi niya, binasay ka ang Wikipedia. Hindi naman ikaw inintindi. Pumunta po sila sa Wikipedia, binasa yung Wikipedia, hindi naman inintindi. Nakakapatid. O ngayon, kung hindi namin pala inintindi yung Wikipedia, ano naman ang dapat naming intindihin na hindi namin inintindi? Wala ka naman pinakita eh. Bakit? Kasi, hindi mo binasa yung Wikipedia uli eh. Sana inintindi mo yung Wikipedia Oo. na pinakita namin. Oo. Hindi pala namin naintindihan. Ano naintindihan mo doon na hindi namin naintindihan? Oo. Sana inilabas mo yon. Daya na naman yon, Brad Sani. Daya na naman yon. Bakit? Doon sa, kung hindi ka na magsusuri, hindi pala nila inintindi yung Wikipedia eh. Bakit hindi mo binasa yung Wikipedia na binasa namin? Kasi masisilat ka pag binasa mo yun eh. Kumbaga, umaano ka na lang kumbaga sa hindi naman tama yan eh. Pero alam mong tama. Hindi pala tama. Anong dapat, ron? Ano ba tama? Di mo naman binanggit di ba? Tapos eto, Brad Sani, tandaan niyo ang sinabi niya, yun po yung dagat, yung Mediterranean, na kung saan ang Israel napapalibutan ng dagat. Yung pong dagat po dyan mga kapatid, yung Mediterranean Sea, yung Mediterranean Sea, yung Mediterranean Sea. Tapos, yun po yung dagat na kung saan mga kapatid, yung Israel, nakapalibutan po siya ng dagat eh. Naku, nung hilutin niya yan, Brad Sani, nagpakita ng ibang mapa. Iba dun sa una niyang ipinakita. Ibang dagat na. Iba't ibang Oo. dagat na sinasabi niya. Ito po sinasabi niya ngayon. Pansinin niyo yung pagkakaiba dun sa una niyang sinabi tsaka sa ngayon. Ipakita natin yung mapa. Meron silang mapang ipinakita. Ako rin may ipapakita ang mapa. Hindi ako may gawa ng mapa na ito mga kapatid. Bigay natin yung source niya. Yung pagkakatanda ko kay Thompson. Ito po, Thompson Chain Reference Bible. Ito po, ipakita natin yan sa itong kung saan natin kinuha po yung mapa na yan. Tingnan niyo po mga kapatid, maging dyan sa kainta.
Yan po ang Israel. Lagyan natin ng araw mga kapatid. Yan, ituro natin ang Israel. Yan ang bansang Israel. Ngayon, meron po diyang west, north, east, and south. Yung mga direksyon, 4 na direksyon. Ano po ang nasa south? Red Sea. Ano naman po yung nasa east? Dead Sea. Yung nasa west, Mediterranean Sea. Yung nasa north, Sea of Galilee. Ilan po yung dagat na ating nabasa dyan mga kapatid? 4. Doon sa 4 na direksyon, may dagat mga kapatid. Kaya, tama po ba ako nung sabihin ko na ang Israel na palilibutan ng dagat? Tama po ba mga kapatid? Tama po. Ayan, Brad Sunny, nakita mo? May ano na naman, may kasinungalingan na naman. Sa bungad niya, sabi niya, sinabi ko daw po na yung Israel napapalibutan ng dagat. Itong bandang huli, tama ho ba ako? Nung sabihin ko ng Israel napapalibutan ng dagat, o de inaamin mo rin, sinabi mo talaga. Yan, 4 na minuto lang yan, Brad Sunny. Siya na may sabi talaga yan. Oo, napakaraming ano niya, kasinungalingang pinagsasabi. Ngayon, puntahan natin yung mapang sinasabi niya. Yung sinasabi niya sa mapa. Nagpakita po ng mapa, tandaan nyo, pinatutunayan niya rito ang Israel napapalibutan ng dagat. Kapatid na Sani. Nagpakita ng mapa, ibang-iba doon sa una niyang ipinakita. Pakita natin ang pagkakaiba. Ayan. Yeah. Tignan nyo po ang pagkakaiba. Yung una niyang ipinakita, Brad Sani, naka-zoom out, ang layo. Itong pangalawa, inilapit niya. Nakakala mo naman, mapapatunayan niya na napapalibutan nga ng dagat ang Israel. Eh, lalo ka ngang masisilat dyan sa ginawa mo eh. Bakit? Inilapit mo. Kasi ang ginawa natin, Brad Sunny, ipinakita natin ng malapit yung Israel para makita ng tao na hindi nga napapalibutan ng dagat. Di ba? So, mauobliga na siya na sumunod na siya ron. Ipakita niya na ng malapitan. Kaya lang nandaya, kapatid na Sunny. Anong pandadayang ginawa? Pakita po natin, mga kababayan. Yung kanyang mapa na ipinakita. Tapos, may mga turo-turo pa siya eh. May directions na Dito sinasabi. ka sa west, Mediterranean. Dito ka sa south, Red Sea. Sabi niya, south daw ng Israel. Tingnan nga po natin yung south ng Israel kung napapalibutan nga ng dagat yon. Tingnan nga po natin. Papakita po namin sa inyo yung sa actual na mapa ngayon, yung sa Google Earth. Ito po. Asan ba yung Israel? Yan po ang lupa ng Israel. Tingnan nyo pong mabuti. Kung hindi rin lang naman sira ang ulo mo, Brad Sunny, hindi ka maniniwalang napapalibutan ng dagat yan. Tingnan mo naman. Di ba? Yung Mediterranean, yon, nasa ano yon, nasa west yon. Nung ituro niya yung south, kapatid na Sunny, yung Red Sea daw. Alam mo ba kung nasaan ang Red Sea? Asan ba ang south ng Israel? Ang south ng Israel, yan pong nasa bandang baba. Para siyang patulis, Brad Sunny, na pababa. No, patulis siyang ganon. Doon sa dulo nung parang pinakatulis niya, merong nakadugtong doon na kapirasong tubig eh. Eh, alam mo ba kung ano yan? Ano ba yan? Eh, i-zoom in po natin para makita natin. Para sa kanya, Red Sea yan, di ba? Oo. Yung kapirasong tubig dyan, Brad Sunny, na humahalik ng konti doon sa lupa ng Israel, doon sa south. Yan po yung Gulf of Aqaba. Oo. Ano? Na sinasabi niya, yan daw yung Red Sea. Red Sea. Pakita natin kung nasan yung Red Sea. Ayan. Ayan po yung Red Sea, mga kababayan, no? Yan yung malaki na yan, yun yung Red Sea. Yung nakarating sa lupa ng Israel na konti, inlet lang ng Red Sea. Hindi na yun mismo ang Red Sea, Brad Sunny. Paano mong sasabihin ngayon na napapalibutan ng dagat ang Israel, kapatid na Sunny? Kapiraso lang kayo, no? Yun daw yung south. Nung ituro niya, yung Red Sea, ang layo na dun sa talagang lupa ng Israel. Madaya ka. Mandaraya ka talaga, naku po. Mapang maliwanag, nakikita ng matang hindi bulag, niloloko mo ang tao. Sa South yan, kapatid na Rodel. Sa South yan. Eh kung pumunta tayo sa North, Punta tayo sa North, makikita natin kung ano tingnan nandun. natin kung may nakapalibot na dagat sa North, Yan. kapatid na Rodel. Ayan po, mga kababayan, ano? Nakikita nyo po yung sa may parte ng North sa Israel na sinasabi nitong si Willie Santiago na meron dagat sa North part ng Israel na nakapalibot nga raw sa Israel. Pero yan bang sinasabi niya na yan na Sea of Galilee, nakapalibot ba yan, kapatid na Rodel, sa Israel? Ang nakikita ko, Brad, Sunny, yung Sea of Galilee, ang napapalibutan ng lupa eh.
Ang totoo, kapatid na Rodel, fresh water yan eh. Oo. Hindi alat yan. Hindi alat yan, Mm. kapatid na Rodel. At hindi napakalaki yan. Yan eh, parang isang lake, kapatid na, o lake nga na masasabi, Mm-mm. kapatid na Rodel. Bakit ko nasasabi yan? Kasi nahandyan ako dati. May picture ako dyan eh. O yun. Kasama ko si kapatid na Edwin eh. Diyan sa Oo. Sea of Galilee na yan. Na yan eh, kakapiraso lang, kapatid na Rodel. Mm. Para sabihin mong yan eh, napakalaking na parang nakapalibot sa Israel. Papalibot, ano? Ang totoo, kakapiranggot nga lang yan eh. Na nasa part siya ng Israel. Mm. As a lake, kaya lang kung tawagin, Sea of Galilee. Diba? Pero hindi alat yan, kapatid na Rodel. Ito ang lugar ng Galilee. Ito ang Sea of Galilee. Andun ang Capernaum. Banda ron. Doon sa north. Yan ang bandang north ng Galilee. Papansinin po ninyo, ito po, tabak. Tabak siya. At makikita niyo yung hangganan, kung gaano siya kalaki. Hindi naman po siya lake lang po siya. Hindi napapalibutan ng dagat ang Israel. Tingnan mo yung Kakarampot lupa, oh. yun. Kakarampot lang. Mm. Ngayon, yung sa bandang ano naman, bandang parte ng east, yung Dead Sea naman, Oh. na ipinapakita niya. Tignan naman po natin. Ayan, oh. O, ayan, Badsani. Ang Dead Sea. Napapalibutan ba ng dagat ang Israel? Tingnan mo naman. Yung Dead Sea ang nakapalibot dyan, bansang Israel at saka Jordan, kapatid na Rodel. Oo. Lupain ang nakapalibot dyan, hindi siya ang nakapalibot sa Israel, kapatid na Rodel. Kaya dito po, mga kababayan, kayo na po ang nakakasaksi kung papaanong niloloko, dinadaya, at pinagsisinungalingan ni Willie Santiago ang kanyang mga miyembro. At ang kapal ng mukha mong i-upload sa YouTube yung ganyang katangahan. Tanong namin sa mga miyembro mo, wala ba kayong mga anak na nag-aaral sa eskwela? Di ba kayo nahihiya sa balat nyo? Na tumatango kayo sa ganyang klase ng katangahan? Biro mo, ipinakita ang liliit ng mga tubig na yun eh. Tapos sasabihin, tama ho ba ako mga kapatid? Nasabihin kong ang Israel napapalibutan ng dagat? Kahit kailan, hindi ka tatama na napapalibutan ng dagat ang Israel Mali ang turo mo na yan. Napasubo ka dyan sa pagtutol mo kay kapatid na Soriano. Hindi mo kayang tutulan ng katotohanan, maniwala ka. Tingnan mo ngayon ang nangyayari sa'yo. Nauobliga ka ngayon na yung kasinungalingan mo, dugtungan mo pa ng another na kasinungalingan. Nagmumultiply na ngayon ang kasinungalingan mo. Sumagot ka pa, tignan ko. Pag di ka lalong nabaon sa ginagawa mong pagsisinungaling. Una, pansinin nyo, yung sinabi niya gusto niyang itanggi. Mamaya tatanggapin niya. Kapatid na Sani, yung ipinaksa niya, nakalimutan yata niya. Puntahan daw yung paksa, hindi naman daw yun ang issue. Yun nga ang issue. Kapatid na Sani. Dapat sana, sinabi niya, hindi natin pinupuntahan yung main issue, kundi yung side issues lang. Sana pinakita mo yung main issue mo. Oo, Diba? wala ka naman pinapakita Tapos, ano ba yung main issue? Sana inilabas mo. Pupunta sa paksa, di ba? Ano yung main issue? Sana pinakita mo. Tapos ipakita mo, yung sa amin, side issues lang, sana pinakita mo, ito yung main issue ko. Di ba? Ito yung kanilang side issue sa sinasabi mo. Sana ganon. Para may comparison ka pa rin na Rodel. Pandaraya yung sa'yo, puro ka lang daldal Oo, kaya alam mo, yan ang hirap sa'yo. Napakahilig mo sa kwento. Ang nangyayari tuloy sa'yo, nabubuo mo yung samahan mo, napapatibay mo sa pamamagitan ng kasinungalingan mo. Kitang-kita naman Brad Sani Nung una sabi niya, yan po yung dagat na kung saan ang Israel, napapalibutan po ng dagat Yan po yung dagat na kung saan mga kapatid, yung Israel, nakapalibutan po siya ng dagat Nung punahin natin, ang sinabi niya, Ang ating pong sinasabi mga kapatid, ang Israel, may mga dagat doon na nakapalibot sa kanya. ang atin pong sinasabi mga kapatid, sabi niya, ang Israel, may mga dagat doon na nakapalibot sa kanya. Wala kang sinabing gano'n nung una. Walang gano'n. Nabisto ka lang, kaya naobliga ka na ngayon. Walang ganun na. May mga dagat Wala. na nakapalibot. Hindi ganun Ang sinabi niya, napapalibutan. O, tsaka definite, Mediterranean Sea.
Yung pong dagat po dyan mga kapatid, yung Mediterranean Sea, yung Mediterranean Sea, yung Mediterranean Sea. Apo, yun po yung dagat na kung saan mga kapatid, yung Israel, nakapalibutan po siya ng dagat eh. Oh, kita nyo? Ganyan ang klase ng pagiging manluloko ni Willie Santiago. Napakagarapal na manluloko ng taong ito, mga kababayan. Biro mo, kitang-kita mo yung mapa, kahit sino na may internet ka. Pwede kang bumili halimbawa sa tindahan. Makikita mo yung mapa, mache-check. At ang lakas pa ng loob niya, pinakita pa niya, Brad Sani. Hindi naman talaga napapalibutan ng dagat ang Israel. Ipinipilit niya napapalibutan. Palagay ko, yung mga miyembro nito, Brad Sani, masyado na itong natakot ni Willie Santiago eh. Biro mo, sa akin mo sabihin yan, kaharap ako, nakikita kong yung Israel talaga namang kitang-kita mo naman yung lupa niya, kapirasong-kapiraso lang yung mga dagat na sinasabi mo na hindi naman nga maalat yung Sea of Galilee. Tubig, tabang yun tinatawag lang Sea of Galilee. Tapos yung south, kapirasong-kapirasong lupa lang, sasabihin mong napapalibutan. Abay, kung hindi lang bawal manampal, sasampal ko sa harap mo yung mapa mo na yan Di ba? Wala itong taong ito. Talagang, abangan mo pa. Hintayin namin yung sagot mo, ha? At abangan mo pa rin yung marami naming sagot sa iyo, kapatid na Rodel.